Mga tol, mahalaga tong videong panonoorin natin. Kasi sana ito ay tumanim sa puso at isipan ng bawat Pilipinong makakapanood at makakapakinig ngayon nitong tatalakayin natin. Kasi nakikita natin naman ngayon mga tol, napakatindi ng laban natin. No, hindi lang sa problema ng ating bansa, internal problems, hindi lang yan mga tol, pati external threat na kinakaharap ngayon ng ating mga kasundaluhan, Coast Guard, diba? Sabi rito mga tol, sa susunod na presidente, dapat maunawaan ang laban para sa West Philippine Sea. Nasa ating mga kamay yan mga tol dahil meron tayo ritong batas na kung saan hindi minamana ang posisyon. Inihahalal yan ng taong bayan. Ngayon mga tol, 2025, meron na lamang tayong ilang taong nalalabi, magpapalit na naman tayo ng presidente, no? Sana naman mga tol, magising na ang taong bayan, no? Sana naman magising na tayong lahat. Na kung maglalagay man tayo ng presidente, sana yung walang hinanakit sa dibdib. Meaning mga tol, yung alam nating magtatrabaho at hindi aatupagin lang ang pagganti sa mga umapi sa kanya. Diba? At sana naman, diba, ngayong nakikita natin ang nangyayari ngayon sa ating kasalukuyan, wag na rin tayong maghalal ng presidente na merong mga kamag-anak o sila mismo mga tol ay sangkot sa anomalya. Diba? Kasi talagang lulubog talaga ating bansa pag ganyan. At lalong-lalo na wag tayo maghahalal sana ng presidente na pro-China. Sana maunawaan natin yun mga tol. Kaya nga ito, may panawagan siya. Spokesperson Jay Tariela. Sabi rito, isang pamanang laban sa mga susunod na henerasyon. Ito ang naging panawagan ni Commodore Jay Tariela, spokesperson ng PCG para sa West Philippine Sea. Kaugnay sa kahalagahan ng ating karapatan sa West Philippine Sea mga tol. Diba? Hindi naman natin kailangan ng sobrang tapang na presidente mga tol na ilalaban tayo sa gera, lalo hindi pa rin naman napapanahon. Pero wag din naman tayong kukuha ng sobrang duwag na presidente na tipong makikipagkaibigan na lang, kukuskusin na lang yung puwet ni Xi Jinping para lang hindi tayo galawin ng China mga tol. Kasi aabusuhin naman tayo nun. Well, para mapag-usapan natin to ng mas malawak pa, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News and Rescue. So again, manonood lang tayo ng balita. Magbibigay tayo ng reaksyon at syempre bibigyan natin yan ng komentaryo. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. We need to make sure that by the time President Bongbong Marcos steps down in 2028 as a president, we have to have a successor who understands the need for us to continue our fight in the West Philippines. Tama. Sa loob ng 3 taong pamumuno ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging bukas sa publiko ang pamahalaan sa mga ginagawang agresyon at pambubuli ng China laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. At dahil doon sa kanilang ginawa, naging bukas din ang isipan nating mga Pilipino mga tol tungkol sa kahalagahan kung bakit natin dapat ipaglaban itong West Philippine Sea. Napakayaman yan mga tol. Yan ay isa sa mga key o susi para umangat sana ang ating bansa kung hindi kukurakutin ng mga nakaupo mga tol. Kasi yaman ang pinag-uusapan natin dito mga tol. Sabi rito meron daw dyan toneladang bariles ng langis. Makuha nga natin yan. Kung ibubulsa lang naman ng mga nakaupong kurakot dito sa Pilipinas, di wala rin pag-angat, di ba? Pero syempre nandoon na tayo dapat sa first step. Kailangan maani natin at makuha natin yung yaman dyan. Sa paanong paraan? Kailangan nating igiit yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Diba? Tuloy natin to. Dahil dito, mas maraming Pilipino ang nakakaunawa sa totoong nangyayari sa West Philippine Sea. At salamat din sa mga Coast Guard natin dahil sa kanila mga tol, nauunawaan nating lahat yan. At hindi rin nakaligtas ang China sa mata ng international community. Kaya naman para kay Commodore Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG sa isyu ng West Philippine Sea, dapat maunawaan ng susunod na pinuno ng bansa
ang kahalagahan ng laban ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang masama niyan mga tol, paano kung ang mauupong presidente next time pro-China? Di babalik ta rin niya lahat ng mga nangyayari ngayon. Ang masama pa nun mga tol, kung ang magiging presidente mga tol is walang ibang gagawin kundi bawian lahat ng mga gustong mag-impeach sa kanya, gustong magpaalis sa kanya, mga tumuligsa sa kanya, mga nang-api sa kanya, sa pamilya nila. Walang ibang gagawin kundi bawian yung mga taong yun. Wala, sa loob ng 6 na taon mga tol, babagsak din ang ating bansa. Ganun pa rin mga tol, kay nako. Anya, hindi dapat isinasantabi ang mga ginagawang hakbang ng kasalukuyang pamahalaan sa pagtatanggol ng ating karapatan sa karagatan. We should no longer allow any sitting president to forget about our fight in the West Philippine Sea and downplay it. Ito ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipinong nagbuwis ng buhay para tayo maging malaya. Tama. At magkaroon ng isang bansa. Diba? Mababaliwala mga tol yung ipinaglaban ng ating mga magigiting na bayani. Kung pagdating ng panahon mga tol, isusuko din naman pala natin. Diba? Nagbuwis pa sila ng buhay nila. Di sana hindi na lang. Kasi ganun din naman pala, isusuko rin pala natin yung ating soberanya. Ayon pa kay Tariela, hindi lamang isyu ng kasalukuyang pamahalaan ng West Philippine Sea, kundi isang usaping mamanahin ng mga susunod na mga henerasyon. Iginiit ng PCG na hindi lamang kolonyalismo ang hadlang sa bansa, kundi ang kawalan ng tamang impormasyon. Kaya't mahalaga na mas maagang maunawaan ng mga kabataan ang kahalagahan ng West Philippine Sea. Kaya nga nakakatulong din mga tol, yung mga ganitong mga klaseng balita. Diba? Yung media, nakakatulong din yan para ma-educate tayong lahat. At the same time, syempre mga tol, eto, ginagawa din naman natin ang abot ng ating makakaya. Dahil bukod sa mga balita, binibigyan pa natin ng emphasize, diba? Binibigyan pa natin ng mas lalong malawak pang pagpapaliwanag kung ano yung mga nangyayari talaga dito sa West Philippine Sea. At the same time mga tol, diba? Hinihikayat natin ng ating mga mamamayan na alam mo yun, huwag kayong basta-basta maniniwala. Kasi maraming mga vlogger maraming mga may-ari ng mga YouTube channel. Iba-iba ang propaganda, iba-iba ang yung iba ine-echo lang kung ano yung sinasabi ng China. Diba? Syempre may mga followers din yun. Naiimpluwensyahan mga tol nagkakaroon tuloy ng iba-ibang mga paniniwala. Yung iba, kunwari, kampe sa ating gobyerno pero masyado nilang pinapalala yung kilos ng ating gobyerno, masyado nilang pinapalala yung mga approach na ginagawa ng AFP. Kumbaga lumalabas, parang gera na agad ang nangyayari. Hindi pa naman ganun, di ba? Tuloy natin. Gaya po na sinabi ni Justice Carpio, ang West Philippine Sea is intergenerational. Whether we like it or not, ito ay issue na ipapamana natin sa susunod na saling lahi. Yun nga ang masakit nun Hindi malulutas Ipapamana pa sa mga susunod na saling lahi etong issue na to. Pilipino. Aniya hindi kayang tindigan ng bagong henerasyon ng kabataan kung hindi nila lubos na mauunawaan kung ano ang ating ipinaglalaban sa West Philippine Sea. Kaya ito ang kakulangang pilit pinupunan ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng suporta ng National Maritime Council at iba pang ahensya ng pamahalaan. Diba, hanggat hindi tayo lumalakas dahil yung budget na sana ilalaan sa ating sandatahan nadadala na pupunta sa mga project daw kuno na hindi naman din natin matagpuan kung nasan. Imbis na ibinili na lang sana natin ng mga bagong kagamitan, mga bagong assets para mapalakas natin yung puwersa ng Pilipinas at wala na mga api sa atin, wala, napupunta lang sa bulsa ng iilan. Diba? Yung dapat barko nagiging sports car mga tol nagiging luxury car Diba? Tapos, tawag dito ang tawag dito, lalasapin, di ba? Lalasapin yan ng kanilang mga anak na gumagastos ng daan-daang libo sa isang kainan lang. Gumagastos ng napakalalaking halaga para sa mga luxury items mga tol. Di ba? Galing sa bulsa ng taong bayan na dapat sana ginagamit natin para mapaunlad natin ang ating bansa, mapalakas mga tol yung ating depensa. Kasi hindi umuubra talaga yung yung talk-talk lang, hindi umuubra yung dialogue.
Diba? Hindi umuubra mga tol, kailangan natin ng long-term solution. Sabi nga, if you want peace, diba, we must be ready for war. Ang problema, gusto nating kapayapaan kasi hindi tayo handa sa gera. Yun ang problema sa atin. Bakit? Wala kasi tayong panggere. Kulang na kulang pa talaga yung ating kakayanan. Sa pamamagitan ng Transparency Initiative ng pamahalaan, mas maraming Pilipino ang nakakaunawa ng mga issue sa karagatan. Batay sa survey ng Okta Research nitong nakaraang buwan, tumaas ng mahigit 84% ang suporta ng publiko sa laban ng administrasyon sa West Philippine Sea. Habang mas naging madali ring makakuha ng suporta mula sa international community matapos isa publiko ang pambubuli ng China. Napakalaking tulong talaga ng mga media, yung mga video na yan. It's very difficult for the international community to support the Philippine government's fight if they do not know what is happening in the West Philippine Sea. Tama. Diba? Paano nga naman nila tayo susuportahan kung sila hindi nila alam kung anong nangyayari? Kasi kung China lang ang merong video, naratibo lang ng China ang lalabas. Lalabas laging masama tayo kasi yun ang pinapalabas ng China. Buti na lang lagi tayong merong video din para kontrahin yung mga sinasabi nila. We no longer suffer bullying because we choose to be silent. Under this administration, we choose to expose and publicize the aggressive actions in the West Philippine Sea. Tama. Samantala, nanawagan ng National Maritime Council sa mga Pilipino na manindigan laban sa propaganda at disinformation na ipinapakalat ng China. Sana bawat isa sa inyo mga tol na mga viewers natin at mga nanonood lagi sa ating mga reaction video, sana manindigan tayong lahat. No, labanan yung mga propaganda, disinformation na ikinakalat nitong mga to. Kasi nakakalungkot mga tol, meron din tayo mga kababayan, mga Pilipino rin Tagalog ang salita Pero tila ba kumakampi sila sa China Information and misinformation will not shackle our spirit. We must rally together, standing one, shoulder to shoulder, against the lies and half-truths that seek to corrupt our understanding of what is freedom. Ngayong araw nagsagawa ng sabay-sabay na flag raising ceremony ang National Maritime Council bilang panimula ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO na isinasagawa ngayong MANAMO Alam na agad na hindi natin matatapos to ngayong henerasyon na to kaya mamanahin nyo pa tong problemang to. Ibig sabihin mga tol, hanggang pagdating ng panahon na siguro wala na tayo sa daigdig mga kapatid, no? Wala na rin siguro si Xi Jinping noon, iba na presidente ng China, pero yung disputed, yung pag-aagawan dito sa West Philippine Seas mananatili. buwan. Layunin ng MANAMO na mas paigtingin ang kaalaman at kamalayan ng mga Pilipino sa mga isyu tungkol sa ating karagatan at maipaunawa kung bakit mahalagang ipaglaban at pangalagaan ang West Philippine Sea. Ipinagdiriwang ang MANAMO tuwing Setyembre, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 316 na nilagdaan noong 2017. So tuwing Setyembre, okay. Ryan Lacanlale, UN. Diba? Mahalaga mga kapatid, maunawaan nating lahat. Diba? Na itong dagat na to ay hindi basta dagat lang. Nakatulad ng naririnig natin sa maraming pagkakataon, huwag na tayo makipag-away, dagat lang yan. Diba? May mga ganun mga tol Pero dalawa rin kasi ang meaning nitong mana. Diba? Kapag etong West Philippine Sea mga kapatid ay hindi natin ipinaglaban at tuluyang mawala sa atin, wala nang aabutang West Philippine Sea ang mga susunod na henerasyon. So wala na silang mamanahing yaman. Wala na silang mamanahing dagat na punusan na ng yaman na para sa mga susunod na henerasyon. Iyon ang isang meaning ng mana. Isa pang meaning ng mana is mamanahin na mga susunod na henerasyon yung ating pakikipaglaban para sa ating karapatan dito sa karagatan na to, West Philippine Sea. Meaning, yung problema na kinahaharap ngayon ng Pilipinas, yung ating paggiit dito sa nasabing soberanya is magpahanggang sa mga susunod na henerasyon, yun pa rin yung igigiit nila. Sana hindi. Sana ang manahin na lang nila mga tol, yung mismong karagatan na malaya na tayong nakakapangisda, malaya na tayong nakukuha yung mga likas na yaman dyan na para naman talaga sa atin, diba? Kaya nga exclusive economic zone Para sa ekonomiya natin yan
'Di ba? Yung mga langis dyan, mga natural gas, sana yun ang manahin ng susunod na henerasyon at hindi yung problema dyan. 'Di ba? Kasi mga tol, tulad nga ng sinabi natin kanina, iba-iba ang pwedeng maging presidente dito sa Pilipinas. Pwedeng maging tuta, depende sa mga Pilipino kung mauuto na naman tayo. Pwedeng isang presidente na talagang ipaglalaban ng husto ang ating bansa. Sana nga ganun. Hindi natin alam mga kapatid Nasa sa atin pa rin yan. Pero magbabago lang kasi mga tol ang pananaw natin dyan kung maiimpluwensyahan din tayo ng mga disinformation at mga propaganda na ipinapakalat nila. Dahil pag yun ay nagwagi, malamang ang susunod na iboboto natin, pro-China. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.